12 rounds, pwede. 12 rounds sa sundukan para maganda. Kung kailan naman seryoso na ito si General Torre sa hamon nitong si Baste Duterte, ay tsaka naman ito biglang kumambyo. What? At sinabi nga nitong hindi naman daw nito hinamon ng suntukan si General Torre. Eh ano ang ibig sabihin nito? Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, alam ko makaya, bitas. Ang sinabi pa nitong si Baste Duterte, kung gusto raw talaga ni General Torre ng isang suntukan, ay wag na nga raw nitong gamiting excuse ang charity para sa mga nasalanta ng bagyo. Sinabi pa nga ni Baste na pupuntahan na nga lang daw niya ito nang walang nakaharap na kamera. Paano masabi? At magsuntukan na nga lang daw silang dalawa nang walang gamit na gloves. Tinawag pa nga rin ni Baste na masyado raw mas showbiz itong si General Torre. Hindi nga lang nagtapos sa pagbibigay ng kondisyon itong si Baste Duterte para lamang matuloy ang sinasabing boxing match sa pagitan ng dalawang panig. At marami pa nga rin itong ibang sinasabi. Habang itong si General Torre naman ay busy na nga sa kanyang pag-iensayo. Kalinggo? Anytime naman ready tayo. Anytime ready tayo. Oh. Sir, how's the practice, sir? Kumusta yung bilis ninyo? Anong observation ninyo sa power ho ninyo? Mahina na nga ako eh. Pero marami nagka-interest sa larong ito. Kaya just to give them an entertainment, medyo para we can have a sort of credibility in showing up. Nag-refresh tayo ng konti sa ating mga dating ginagawa. Mapansin nyo, matanda na tayo at sabi nga ng training ko, mahina na nga hangin eh. Kaya wala nang diin ng mga suntok. Kaya I really hope na matuloy ito para makita naman nila na we're serious in this dahil sa ating fundraising ito. At ito ay para naman sa mga typhoon and flood. Masaya naman ako na na nag-iensayo na si Torre ngayon. However, ganito yan. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa mga charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? Gusto mo, puntahan kita, walang kamera, suntukan tayo, walang gloves. Bakit ba kailangan mo ng masyado ka mang masubis? But I cannot be there sa Sunday. I have other things to do. Pero Tuesday, available na ako. Tuesday, Wednesday, but not Sunday. Tuesday, Wednesday, or any other day. Kaya, I think mas okay para sa'yo kasi mas may oras ka pa para mag-ensayo. Kasi medyo yung pagsuntok mo, pag-jab mo, nakababa ka agad yung kamay mo, kailangan nakadepensa yan sa mukha mo. Pag-jab mo, balik ka agad sa mukha, ha? So, konting advice lang, mag-ensayo ka. So, kung gusto mo talaga, dalawa lang yan. Either puntahan kita, tayo lang dalawa, magsama ka lang ng bodyguard mo para kung may mangyari sa'yo, at least may mag-alsa pa sa'yo sa hospital. Suntukan tayo, walang gloves. So, wag lang Sunday. Kasi hindi mo nga ako nagsiset ka na schedule na hindi mo ako kinakausap na maayos. Mag-usap tayo ng maayos. Tapos yung depensa mo, unahin mo muna. Medyo kapos eh. Okay naman yung suntok mo. May laban. May laban. Push up mo yung pinakiyod ba. Maganda. Sige. Kung lalaki ka talaga, suntukan tayo. Hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, mabobogbog kita. Hindi kita hinamon, tanga. You're just as stupid as the journalist that asked you. Dahil sa mga nilabas na statement niyang ito ni Baste Duterte, ay nakantsawan nga ito ng dalawang radio announcer ng DCRH. At ito nga ang kanilang naging patama kay Baste Duterte. Sayang ang tato. Sayang ang tato. Alam ko po. Ay, nako. Alam niyo, sabi niya, sabi po ni Baste, narinig niya, kung gusto mo talaga ng suntukan, sino ba naghahamon ng suntukan? Di ba? Siya naghamon eh. Kung gusto mo talaga ng suntukan, parang ang dating nun, parang si General Torre naghahamon. Nabaligtad. Nanang ko po, hindi ko akala, baka ikahiya ng mga metato ito. Sayang ang tato. Alam niyo ba, binilang ko yung mga binitawang salita ni Baste. Mga mahigit 60 na mga salita
na ang ibig sabihin lang, ayaw. Yan ang ito maging aral ito sa mga matatapang ha. Sa mga matatapang at sa mga may tato. Huwag basta-basta maghahamon. Pipiliin mo din ang hahamonin mo. Baka patulang ka. Baka patulang ka. Kasi hindi lahat. Tulad nito, kahiya-hiya si Basti dito ngayon. Talaga. Pero mo nga ibigay mo pang kondisyon ni hair follicle test ng lahat ng opisyal ng gobyerno. Panginoon kong buhay ito. Ano yun? Nanang ko po. Ay nako, wala man lang kinalaman. Samantalang, suki na pala itong si Baste Duterte naman ganitong hamunan issue na kahit noon pa ay may isa na palang taong naghamon din dito ng duelo kung saan ay dapat gaganapin ito sa Luneta. Pero sa bandang huli, hindi sumipot si Baste Duterte. Inuudyukan ko si Mayor Baste Duterte na magpakalalaki sumipot sa Luneta alas 9 ng umaga, November 10. Malapit na po. At ako po ay nandun. Dala ko ang aking lisensyadong pistola, ang aking competition pistol, at handa po kong lumaban ng duelo sa sinumang Duterte ang sisipot po niyan. Kasado na nga ngayong linggo ang boxing match ng dalawang partido. Pero ang tanong, makakarating ba si Baste Duterte dito? At para sa detalye ng balitang to, at balikan din natin ang ilan sa mga hamunan issue na kinasangkutan ng mga Duterte noong araw, panuorin natin ang video na to. Kasado na raw ang venue para sa much-awaited Torre versus Baste boxing match. Pero ang tanong, matutuloy ba talaga ang suntukan o isa lang itong suntok sa buwan? Narito ang agenda report ni Francis Volve. Agad kumalat ang memes sa binansagan ng mga netizen na Trilla in Araneta. Sabay sa ika-50 anibersaryo ng world-famous fight ni na Muhammad Ali at Joe Frazier na Trilla in Manila noong 1970s. Matapos kumasa ni PNP Chief Nicolas Torre sa hamon na suntukan ni Davao City Acting Mayor at anak ni FPRRD na si Baste Duterte. Sabi pa sa isang meme, the fight is between the rebel Baste and the enforcer Torre. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, araran kung makaya, bita. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. Ang una ko naisipan, tama-tama. Maraming mga kababayan natin ngayon na nangailangan ng tulong na naapektuhan ng bagyo at baha. Yes. So maybe this is a very good time para sa isang charity boxing match. We can do it on Sunday sa Araneta. Actually pwede. Seriously, it's okay. Maganda yung pang charity, at least makatulong kami ni Mayor Baste sa ating mga kababayan na salanta. Ang proceeds ng kung ano man ang... Kasi sigurado maraming manunod dyan eh. Ayon sa source ng politiko, seryosong kinontak ni Torre ang Smart Araneta para ipa-reserve ang venue sa 12-round boxing match nila ni Baste. Hindi raw available ang Araneta sa linggo, July 27. Pero sinabi raw ng pamunuan nito sa PNP Chief na open pa for booking ang August 3. Okay daw dito si Torre. Pero ang tanong, game ba sa counter-challenge si Baste? Pumatol na rin si Senator Ping Lacson. Sa isang tweet, sinabi niyang meron siyang credible source na CEO ng sikat na casino hotel. Handa raw ang ballroom nila para sa charity boxing match para sa mahihirap na flood victims. Let's do it! Wala pang pahayag ang kampo ni Baste rito. Pero sa isang reel ng Vice President Sara Duterte supporters sa Facebook, nag-post si Baste na nakikipag-sparring sa boxing ring. May caption ito in Bisaya na BM Baste, madaon ni o pwede? Si Torre naman, nagpakita ng job sa isang media event sa Camp Crame kagabi. Sinamahan din ng Chief PNP ang physical training ng mga pulis ngayong araw para ipakitang handa siya kung papayag si Baste. Okay, kung ready sila sa venue, I can show up. Pero nakaset na actually ang Rizal Memorial Coliseum. A ring is already being set up there para sa Sunday. Whether he shows up or not, may mga sponsors na nagsabi na magdo-donate na lang ng pang-ayuda sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo at ng baha. Dating miyembro ng PNPA Boxing Corps si Torre.
Kung tutuusin, hindi na bago ang paghamon ng isang Duterte sa duelo. Noong 2003, hinamon ng nooy nakaupong mayor ng Davao City na si FPRRD ang veteran journalist na si Waldy Carbonell sa isang gunfight dahil sa pag-iimbestiga nito sa pagpaslang sa isang Davao City-based journalist. Kumasa si Carbonell pero hindi nagpakita si FPRRD. Fast forward, a year later, si Carbonell naman ang naghamon kay Baste sa isa ring duelo sa Barilan matapos ma-offend sa banta ni Baste na pupulbusin ang Ilocos Norte. May oras at lugar pa, November 10, 2024, 9 a.m. sa Luneta. Pero wala ring lumutang na Baste Duterte. Sa panibagong hamon ng tinaguriang boxing match for a cause between Torre and Baste, may aatras kaya o matutuloy ang laban? Pero paano nga ba matutuloy ang boxing match na ito ngayong Sunday? Dahil base nga kay Baste Duterte, ang Sunday daw ay family day at hindi raw siya available sa araw na yan. At kung matatandaan natin, noong nakaraang araw ay spotted na nga itong si Baste Duterte na nakasakay sa isang eroplano papuntang Singapore. Kung himala ba itong magpapakita, ngayon darating na linggo, yan ang ating pakatututukan. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.